Kamusta, YouTube? Curious ka ba tungkol sa mga titans ng industriya na namumuno sa yaman ng Pilipinas? Ngayon, tatalakay tayo sa buhay at negosyo ng top 5 pinakamayayamang Pilipino noong 2023, ayon sa Forbes. Una, ang magkakapatid na mga master ng magkakaibang maze ng mall. Net worth, $14.4 billion o 800 billion pesos. Isipin mo na bawat tindahan, bawat sulok sa mall ay nagsasalita ng pamilyang C. Ito ang katotohanan ng SM Investments, ang likha ng yumaong Henry C. Sr. Ang magkakapatid na ito ay namana ang isang retail at property na kalakaran, kasama ang mga mall tulad ng SM Mega Mall, shopping centers, bangko, at kahit airlines. Ang kanilang sikreto, ang pag-unawa sa pagmamahal ng mga Pilipino sa shopping at libangan, pagbibigay ng lahat yon sa ilalim ng isang bubong at gumana ito. Sila mismo ay itinayo ang mga imperyo mula sa mga laryo at semento. Pangalawa, Manuel Villar, mula sa buhay bukid patungo sa pambansang real estate, net worth, $9.7 billion o 538 billion pesos. Ang kwento ng pag-angat mula sa kahirapan ni Villar, ay nagsimula bilang isang magsasaka na umakyat sa hagdang-hagdang paanan, sa pagbebenta ng agrikultural na produkto, at sa huli naglakas loob sa real estate. Ang kanyang kumpanya, ang Vista Land and Lifescapes, ay ngayon ay isang higanti sa industriya ng konstruksyon, nagtatayo ng abot-kayang at pangarap na mga tahanan para sa mga Pilipino sa buong bansa. Ang tagumpay ni Villar, ay nagpapatunay na kahit sa pinakamaayos na simula, ay maaaring maging sagana sa real estate, nag-aalok ng tahanan at oportunidad sa milyon-milyon. Pangatlo, Enrique Razon Jr., ang tycoon ng pantalan na may global na ambisyon. Net worth, $8.1 billion o 449 billion pesos. Habang ang iba'y nag-aangkin ng lupa, si Razon ay namumuno sa karagatan. Ang kanyang International Container Terminal Services, ICTSI, ay naghahari sa ilang pinakamalakas na pantalan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula sa Maynila hanggang sa Africa, ang mga barko ni Razon ay naglilipat ng bilyon-bilyong kargamento, nagpapatakbo sa pandaigdigang kalakaran at nagpapalakas sa ekonomiya. Siya rin ay isang hari sa casino, may-ari ng Bloomberry Resorts, na nagdadala ng glitz at glamour ng Las Vegas sa Pilipinas. Pang-apat, Ramon Ang, mula sa beer baron patungo sa emperador ng enerhiya. Net worth, $3.4 billion o 188 billion pesos. Siyang ang mukha ng San Miguel Corporation, isang malaking kumpanya sa Pilipinas, na sumasaklaw sa pagkain at inumin, infrastruktura, at enerhiya. Umangat siya sa ranggo, binago ang San Miguel mula sa isang giant ng beer patungo sa isang nagkakaibang kapangyarihan, nagmamaneho ng pag-unlad at inobasyon sa iba't ibang sektor. Ang kwento ni Ang ay patunay sa kapangyarihan ng ambisyon at estratehikong pagbabago, na nagpapaalaala sa atin na kung minsan, ang pinakamalaking oportunidad ay matatagpuan sa labas ng iyong pangunahing comfort zone. Panglima, Tony Tan Cactsong at pamilya nito, mula sa maliit na diner patungo sa ligayang Jollibee. Net worth, $3.2 billion o 177 billion pesos. Sino ang hindi magmamahal sa Jollibee? Si Tan Cactsong ay nag-transform ng isang simpleng ice cream parlor sa isang fast food empire, pinalad na pumupuno ng mga puso at sikmura sa buong mundo. Ang mascot ng Jollibee, ang masigla at masayang bubuyog, ay isang simbolo ng kasiyahan at optimismo ng mga Pilipino, nagdudulot ng ngiti kasabay ng prito at spaghetti. Ang paglalakbay ni Tan Cactsong ay nagpapakita na ang pagmamahal, sipag, at kaunting tamis ay maaaring lumikha ng bilyon-dolyar na brand, nagdadala ng kasiyahan sa milyon-milyon sa proseso. Kaya ayan, mga kaibigan, ang top 5 pinakamayayamang Pilipino noong 2023, bawat isa'y may kakaibang kwento ng inobasyon, pagtatagumpay, at konting swerte. Tandaan, ang tagumpay ay hindi palaging nagsisimula sa kayamanan, madalas itong nagsisimula sa isang pangarap, isang husay, at maraming determinasyon. Sino ba ang nakakaalam, baka ang iyong pangalan ay narito rin sa listahan balang araw.